So ngayon, may pag-usapan tayo sa ngayon na ito'y malaking kahungkagan naman ito nangyayari sa atin, sa bayan natin. Talagang papunta tayo sa walang kagandahan itong ating mga buhay nito sa Pilipinas. Lahat na lang nagalaw po pagdating sa construction ay malaki po, hindi basta-basta ang suhulan. Ang akin pong isiwalat sa ngayon ay nakuha ko to sa MAPCAN, sa pinagpipitagang, tinagalang na pinagkukunan ng impormasyon. Mas magaling pa to sa impormasyon ng mga intelligence gathering ng mga military at mga pulis. Alam mo, matagal na ito nangyari pero walang nakakakuha dito ng intelligence information na to. So, nag-iisip din ako kung magaling palang intelligence information ng pulis at military. Pag pinagsama, marami palang mga korupsyon ang masasawata. Kasi siyempre, imposible naman hindi masama sa report ng ang mga korupsyon. Ito po, ang problema dito ang i-report ko sa inyo. Ito po ay patungkol sa the biggest river in the country, Rio Grande de Mindanao. Tsaka yung karugtong niya, Ambal Simway River. Sa panahon ni Duterte, bilang kasama sa pagbubuo ng BARM, ay tinrabaho ni Duterte na makakakuha ng pundo para sa River Systems Flood Mitigating Program para sa Mindanao. Kasi itong ilog po ito, na Sibua, ay ito po dali lang, sagutin ko lang ito. May tumatawag kasi sa akin eh. Paano ba ito? Okay, isagutin ko lang siya. Nag-live stream ako. Okay. So, sinabi ko lang kaibigan ko na tumawag. Ang istorya po ito ay patungkol po sana ito sa pangako na mapaayos palalo ang BARM, Bangsa Moro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kaya yung vlog ko po sa ngayon, I dedicate this to the people of Mindanao. Lalo na sa mga pagari at pakat ko dyan sa Mindanao. Sa mga Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Kasi dito ito makikita. Ang problema nito, sa panahon ni Duterte, pinaayos na ito, nagagawa ng mitigating program. Kasi pag bumaha po dyan, sa river systems ng Rio Grande de Mindanao, the biggest river in the country, at saka the longest river, ay binabaha po ang buong Cotabato, buong North Cotabato. Yan po ang pinaka-problema dyan. So, yung baha sa Davao naman na baha, manggagaling yan sa Bukidnon area. Pag umulan na matindi sa Bukidnon province, kasi mataas yan, bundok yan, bababa yan. Ay isa sa binababaan ng Bukidnon na tubig ay yung Davao City. Kaya dyan ang galing ang Davao River, na kung saan isa sa mga 51 billion na project ni Pulong Duterte ay dyan nagawa sa Davao River. Marami pa sa ibang proyekto. At sa katotohanan ng buhay, marami pa rin baha na nangyayari sa Davao kahit na may flood control projects. Pero ang kagandahan lang sa proyekto dyan sa Davao, isa ay walang na-damage. Hindi kagaya sa mga proyekto ni BBM sa kanya mga flood control projects ay natangay ng tubig. Doon naman, pagkatapos ng maubos ng tubig lahat papunta sa dagat, balik pa rin sa formado pa rin ang mga flood control projects ni Pulong Duterte, hindi pa rin nasira. At least, andyan. Ibig sabihin, kulang pa ang kanilang mga flood control projects at may baha pa rin.
So anyway, ang ating pag-usapan, hindi Davao River ang pinag-usapan natin. Mas malaking ilog, pinakamalaking ilog sa Mindanao at saka buong bansa. Ito po yung Rio Grande de Mindanao. Sa panahon ni Duterte, pagkatapos magkaroon ng BARM, isa sa pangako na ibibigay sa mga Moro ay yung ayusin ito yung tinatawag na ay, pakisagot mo, sabi mo nagbablog lang ako. Pangako na paunlarin yung Mindanao sa pamamagitan ng pagtanggal ng baha. Ang mga tubig po kasi dyan ay dumandaan sa tinatawag na ligwasan Mars. So sa ligwasan Mars kasi, yan may pinaniwalaan dyan na may uwel. At saka may nakita na dyan na mga na pag tinasok mo yung tubo, lumalabas po yung mga apkan. At sindihan mo ng apoy, mag-aapoy. So may talagang maraming mga uwel dyan. So anyway, ang concern na natin ngayon, ano nangyari dyan sa panukala na magkaroon ng river na flood control projects? Ito po ay maglalagay ng 39 billion ng kahalaga ng flood control project sa Mindanao. At, Diyos ko, ito ang pinaka-problema. Nagkabigayan pa, nagkaroon pa ng suhulan. Nagsuhol pa yung kontraktor. Ang kontraktor nagsuhol pa sa 2 opisyal ng DPWH. Alam niyo ba kung sinong opisyal ng DPWH? Pangalanan ko na ba? So, kung pangalanan ko, siguro, sabihin ko lang, mataas na opisyal. 300 million pesos ang binigay. Pagkatapos, ang nangyari, nang mabigay ng 300 million pesos, ay pinatawag, naisumbong ito sa NBI. At ang NBI agent, na pangalanan ko ng NBI agent siguro, na si Agent Attorney Erwin Marasigan, siya nagpatawag. Yung isa sa 2 na opisyal nitong DPWH ay pumunta doon kay Attorney Erwin Marasigan. At nagdala ng 6 million. Liit naman, 100 million tinanggap mo. Tapos 6 million na ibibigay mo kay Attorney Marasigan. Yung isang katanggap, mataas din opisyal. At may isa pa, 300 kasi pinaghati-hatian nila. At itong project na po ito, sinabi ko kanina, inumpisahan ito sa panahon ni Digong Duterte. Pero sa panahon ni Digong Duterte, binubuo pa lang ang plano. Ginadrawing pa lang. At in-apply ito sa AIIB. Ano yung AIIB? Tingnan natin ibig sabihin ng AIIB. Yung AIIB, iyan na magbibigay ng pondo. Nang ibig sabihin ng AIIB ay Asian Infrastructure Investment Bank na pag-aari ito, bangko na pag-aari ng China. Siyempre, pag China yung magbibigay ng pondo para ipatayo yung napakalaking proyekto, Rio Grande de Mindanao and Ambal-Simbuay River System Projects. Kasama naman lahat ng dikes, kompleto. Ang halaga na binubuo ay 39 billion pesos. Kahit na kahit ikumpara mo sa 2 San Juanico Bridge, kayang gagawin itong 39 billion. Pero sa ngayon, hindi pa naumpisan. Sa 2026 pa ang nakaschedule umpisa. At aprobado na ito at yung China na ang contractor nito na Chinese contractor, kasi siyempre pag pera ng China ang ginamit sa lahat ng projects, ang minumungkahi nila, kumuha tayo ng contractor na Chinese. So kahit sino sa contractor na Chinese, ang dapat kukunin natin. Yan, siyempre kasama sa kondisyon niya. Oh. Ngayon, bago ko ipagpatuloy, siguro batiin ko muna si Vicente Barnido. Blessed Saturday, Sir Engineer Atty. Toto Emperador, Hermes Polioso, Roder Rabi, Pastor. So, Just A, delikado mag-report
Ngayon, kung ang report mo yan, leader, wala, tapos ka na agad. Ayan. Tapos, Bernard Magtibay. Okay, papakita ko muna yung anunsyo. Yung anunsyo tungkol sa sa programang ito. Ito. Alam mo, ito tandaan niyo, 300 million ang binigay. Inanda na ng Department of Public Works and Highways ang dalawang flood control project sa lalawigan ng Maguindanao upang maiwasan ang mga pagbaha. Lumabas sa pag-aaral ng DPWH na nagkakahalaga ng 39.219 billion pesos ang mga nasabing proyekto at hinihintay ng aprubahan ng loan application. Ang disenyo at konstruksyon ng Ambal-Simuway River at Rio Grande Mindanao River Flood Control Projects ay sisimulan sa March 26 at inaasahang makukumpleto sa Pebrero ng taong 2030. Kapag naitayo na ang dalawang flood control projects, hindi na babahain ang Cotabato City, Sultan Kudarat at Sultan Mastura. So yan ang anunsyo. So, nakita at nadiskubre. So nakita niyo ang anunsyo. Ibaba muna natin si Vince Dizon. Hindi natin yan ang concern natin. So, ang kasunod, ipakita ko sa inyo kung ano ang Rio Grande de Mindanao para magkaroon kayo ng ideya kung ano yung Rio Grande de Mindanao. Pag ibig sabihin Rio Grande, Espanyol po yung nasalita. Ibig sabihin Rio River, Grande, Great River of Mindanao. Ito kung sa Cotabato, pagkita mo yan. Dito. Yan ang ilog ng Rio Grande. Pulangi River kung tawag din namin kumisan. Dito na kami. Talagang laki na ang pinagbago at laki na kinain. Ayan. Tamang laki ng Rio Grande. Sa kabila. Yan, ito na kami. Pulangi ito na yung River yan. pinakapampang ng Rio Grande de Mindanao. So ngayon, ayan. Talagang nag-iba. Iba na. Grabe. Nakakatakot pa rin. Takot dito. Gilid. Yan. Ano ka kuno sira? Yung salitang Maguindanao yan. Kopya ko ni Pas, kano pagana yan? Kano pagana ang mga pangpetar sa kanya papatawangan, di ba? So yan po, kita mo kung gaano kalapad yung Rio Grande de Mindanao. May papakita pa ko na isa pang ibang video pa ng Rio Grande de Mindanao. Ayan ito. Ay, tingnan nyo. Silbing pangunahing ugat ng ekonomiya. Yan, kung makita mo sa top view, yan. Ang Rio Grande de Mindanao. Ang Rio Grande de Mindanao ay ang pinakamalaking ilog sa isla ng Mindanao at ang pangalawang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas na may tinatayang haba na 373 kilometro. Isa itong mahalagang daluyan ng tubig na nagsisilbing pangunahing ugat ng ekonomiya, agrikultura at kultura ng maraming pamayanan sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil sa lawak ng sakop nito, malaki ang papel ng ilog sa kasaysayan, kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa paligid nito. Nagsisimula ang Rio Grande de Mindanao sa kabundukan ng Central Mindanao, partikular sa lalawigan ng Bukidnon, kung saan nagmumula ang iba't ibang sanga ng tubig na bumubuo sa pangunahing ilog. Mula rito, dumadaloy ito patungo sa Cotabato City,
dumaraan sa iba't ibang bayan sa mga lalawigan ng North Cotabato, Maguindanao, at Sultan Kudarat bago ito umagos sa Ilanabay, isang bahagi ng Celebes Sea. Ang Rio Grande ay may ilang malalaking sangay kabilang ang Pulangi River na siyang pinakamahabang tributary nito. Ang Pulangi River ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig at dumadaloy rin sa mga kapatagan bago ito magsanib sa Rio Grande. Dahil sa lawak at yaman ng tubig nito, ang ilog ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mamamayan sa Mindanao. Ang mga tabing ilog ay ginagamit bilang palayan, taniman ng mais at iba pang produktong pang-agrikultura na dahilan kung bakit tinagurian ang rehiyon bilang Rice Bowl of Mindanao. Bukod sa agrikultura, mahalaga rin ang ilog sa pangingisda. Maraming uri ng isda at iba pang lamang tubig ang nahuhuli rito na nagiging pangunahing pagkain at pinagkakakitaan ng mga nakatira sa mga baybayin nito. Isa rin itong mahalagang ruta ng transportasyon sa mga nakalipas na siglo, ginagamit ng mga sinaunang sibilisasyon, kabilang ang mga Moro at iba pang katutubong grupo upang makipagkalakalan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang ilog bilang daanan ng maliliit na sasakyang pantubig tulad ng bangka at lantsa, lalo na sa mga bahaging hindi pa naaabot ng mga modernong kalsada. Malaki ang papel ng Rio Grande de Mindanao sa kasaysayan ng mga Muslim sa Mindanao. Noong unang panahon, naging mahalagang sentro ng kalakalan ang ilog para sa mga Magindanaon, Maranao, at iba pang pangkat etniko sa rehiyon. Ang tubig nito ay nagbigay buhay sa maraming sinaunang bayan at naging mahalagang bahagi ng Islamisasyon ng Mindanao sa pamamagitan ng mga sultanato, lalo na ang Sultanato ng Maguindanao. Sa paglipas ng panahon, ginamit din ito sa iba't ibang aspeto ng digmaan at kapayapaan. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano, naging mahalagang daan ito sa mga pakikibaka ng mga katutubong Muslim at iba pang grupo laban sa mga dayuhan. Hanggang sa kasalukuyan, ang ilog ay patuloy na bahagi ng kasaysayan at pamumuhay ng mga tao sa Mindanao. Bagamat mayaman, sa likas na yaman, ang Rio Grande de Mindanao ay humaharap din sa maraming suliranin, kabilang ang 1. Matinding pagbaha dahil sa lawak ng kapatagan at kawalan ng sapat na flood control system, madalas bahain ang mga bayan sa paligid ng ilog, lalo na tuwing tag-ulan. Ang Cotabato City at iba pang bahagi ng Maguindanao ay madalas naaapektuhan ng matataas na tubig baha. Ikalawang, polusyon at pagkasira ng kalikasan. Dahil sa patuloy na urbanisasyon at walang habas na paggamit ng mga likas na yaman, ang ilog ay dumaranas ng polusyon, pagkasira ng mga kagubatan at sedimentation na nakaaapekto sa kalidad ng tubig. 3, pagbabago ng klima. Ang pabago-bagong lagay ng panahon at pagtaas ng level ng tubig ay nagdudulot ng mas matitinding sakuna, kabilang At least ito, nakita nyo na kung ang ilog ng Rio Grande de Mindanao. Para sa kanilang kabuhayan at so, enough na yan para at least ipakita ko na sa inyo kung ano yung ilog na yan. Now, let's go to the issue here. Pakita natin to si BARM Chief Minister, dati si Al-Hajj Murad Ibrahim. Pakinggan natin siya patungkol sa mga pangarap niya patungkol sa Rio Grande de Mindanao. Pakinggan natin siya. Palalimin para hindi na magbaha. And that will transform also na magkaroon ng ma-reclaim natin ng mga lupa within the Libuasan Marsh. Issue one-on-one. So, yan ang sinabi lang, maiksi lang. So, ngayon, maglista lang ako, magbigay lang ako dito ng ating yung may litrato lang tayo ng Mindanao habang nagkikwento ako kung ano nangyari. Okay. Ladies and gentlemen, ang nakuha ko pong informasyon, itong project na ito, ang konsepto ng proyektong ito ay binuo sa panahon ni Duterte. At
tinrabaho, ginawa ang disenyo sa panahon ni Duterte. Nasa drawing board pa lang. Tapos patapos na, inabutan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So nagpalit ang opisyal at may opisyal dyan na in charge. Pagkatapos, nung malapit na, mas maganda siguro basahin ko yung tungkol dyan. Ang description ng project na yan. On June 6, 2018, Department of Finance submitted the Ambal-Simoy River and Rio Grande de Mindanao River Flood Control Project for financing under the Export-Import Bank of China's Preferential Buyers Credit Facility. According to bid notice abstract, the budget for the project will be 20,162,841,907 pesos and 2 centavos. The bid notice abstract published on June 2, 2020 also states that the government of the Philippines intends to apply for loan from the China Export-Import Bank towards the cost of Ambal-Simoy River and Rio Grande de Mindanao River Flood Control Project. As of February 2019, the Ambal-Simoy River and Rio Grande de Mindanao River Flood Control Projects were approved by the National Economic and Development Authority for flood mitigation. The project was set to start in August 2019 and involved in the construction of flood management systems such as dikes, floodgates, and retaining walls. On September 11, 2020, the Department of Public Works and Highways of the Philippines awarded the 10,108,742,345.19 contract for the designing, pagdrawing, and building of the Ambal-Simoy River and Rio Grande de Mindanao River Flood Control Projects ang contractor is Power Construction Corporation of China. As of January 2021, China was evaluating the Philippines project proposed for this project. The current status, yung binasa ko ito, nung panahon na pinablis ito, ay uncertain pa. So, ang contractor dito ay Power Construction Corporation of China, Power China. Ngayon, ladies and gentlemen, ang nangyari po nito, yung nauna inaward itong pag-construct sa kontraktor na ang pangalan ng kontraktor ay China State Construction Engineering Corporation na may opisina dyan sa Makati at saka sa Taguig. Itong kumpanyang ito po yung gumawa ng Makati-Estrella Bridge. Diyan sa Pantalyon, Estrella, sa Makati to Mandaluyong Bridge. Ito rin ang gumawa ng Intramuros sa Binondo na ginawa na ngayon tulay diyan. So, ibig sabihin, maganda din ang kanya. Maganda din po yung kanyang reputasyon. Ngayon, sa pag-umpisa nito, kalakaran pala, hindi nilalakad ng opisyal ng DPWH na concern na sinasabi ko. Yung pagpatakbo nitong proyekto para matapos na, ay kinakailangan pa ng contractor na magbigay ng 300 million. Nagbigay nga 300 million ng contractor. Yan po ang nangyari dyan. So, kung sino yung dalawang contractor na to, sa susunod ko na isisiwalat kung sino sila. Pero ang nangyari lang dito is, pinatawag, dahil sa reklamo, pinatawag sila ng NBI agent. At ang pangalan ng NBI agent na nakatutok dito ay si Attorney Erwin Marasigan. Ang problema pa nito, yung dalawang contractor, ginamit dito si dating director na
dating director ng NBI na si Attorney Distor na dahil kakampi nila. So, dahil doon, binaliktad pa si Attorney Erwin Marasigan. Na lumalabas si Attorney Erwin Marasigan ay pinalabas nila na nangingikil. Yan po. Anyway, ang follow-up dito, lalabas ko sunod. Ito lang munang initial na info ang sasabihin ko. So, magbabati muna ako, no? So, sino pa? Si Jose A., Pastor Rodi Rabi, Hermes Folioso, Vicente Barnido, Fernie Pinto, Chess Master, attorney noon pa nangyari yung naging normal na lakaran kaya marami na sasangkot dyan. Kung ikukulong lahat, wala na matitira sa gobyerno kundi janitor. Tama ka, Chess Master. Helen Bagyo. Okay, hello po. So, ganon ang ating kalakaran sa ating bansa. Nalulungkot, nakakalungkot po. So, magandang hapon sa lahat, no? Kay Bernard Magtibay. So ngayon, paano mo sasabihin, Bernard Magtibay, the best president si BBM? Nangyayari sa panahon ni BBM eh. Nung umabot na sa panahon ni BBM, mga opisyal ni BBM sa DPWH, itong nangutong ng 300 million. Kaya ako tanungin mo, hindi ako niniwala kay BBM, kundi siya sabi niya lang, ginawa niya yon na siya nagbisto para hindi siya mabisto. Kung ako naman tanongin mo, Bernard Magtibay, siya talaga may kasalanan. Bakit? Bakit niya inaprubahan ang mga project? Kung wala siyang balak, dapat siya na, alam niya na binaboy ang Bicameral Conference Committee, may mga blanco eh. Di ba nagsabi pa nga siya, pag-aralan niya, bakit hindi niya tinanggal ang mga flood control projects? Yan ang pinaka-problema. Tapos, nagsabiti siya ngayon para sa 2026, ay naglagay pa rin siya 250 billion ng flood control projects. Ano ito, lokohan? Pasensya ka na, BBM, I do not believe in you. Ganun lang po. So, anyway, until this time, magandang hapon po sa inyo. Meron naman tayo. Si Balski Rapalyo, kumusta kayo dyan? Sa kilometer 22 sa West Service Road diyan sa Kalumpang, Barangay Kupang sa Muntinlupa. Mayor Ropi Biason, salamat po sa tulong mo at saka salamat din sa mga abogado mo. Kung pwede, tulungan mo pa rin ang mga tao diyan. Tumutulong din kami dyan sa mga inyong mga constituent. At salamat pala sa pag-action mo, Mayor Ropi Biason. At yan na lang ang amin din. Lumalakas din ang mga moral ng mga tao dyan sa Kupang Muntinlupa. Didemolish sila. Mamaya magtatakil ko po ang legalidad ng mga demolisyon. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. O magandang gabi na. Balski, si Ginaline Isaac, magaling si BBM pag nagkaroon ng ghost flood control yan, ang presidente ng Pinas. Okay, sige, maraming salamat.